Good morning everyone. Welcome to our worship this morning. Ngayon ay, mamaya ang sabihin ko nung meron yung Sunday na ito. Sa mga kasama natin online, welcome po sa inyo lahat and please leave a comment sa comment section natin so I can recognize you later on. So sa ating pagsisimula, we will sing our opening hymn, Living Hope, Living Hope, na sa hindi ko sa ito.
broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the Lord who set me free. Hallelujah. Death is lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Tayo lahat ay tumayo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na mahal sa Panginoon, lumapit tayo ng may tapat na puso at magpahayag ng ating kasalanan sa Diyos, na ating Ama, at bumalik sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoong Kristo upang tayo ay pagkalooban niya ng kapatawaran. Ang tulong natin na nagmumula sa Panginoon, na siyang lumikha ng langit at lupa. aking sinabi, ipahayag ko ang aking pagsalangsang sa Panginoon. Iyong pinatawad ng aking mga kasalanan. Sabay-sabay natin ipahayag ang ating mga kasalanan. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Amang makabagit, ako rin sa kaawa-awa at abang makasalanan, ay nagpapahayag sa iyo ng lahat ng aking mga kasalanan at mga kasamahan. Sa pamagitan ng mga ito, ikaw ay nilapastangan ko sa isip, sa salita at sa gawa. At ang dapat na sa kaparusahan mo sa panahon ito, at sa kaparusahan walang hanggan. Ngunit buong puso akong lumalapit at nagsisisi dahil sa mga ito, at dumadalangin ako sa iyo dahil sa walang hanggang kalabagan mo. At alang-alang sa ganan, walang lumis, magpapait sa pagtitiis at kamatayan ng iyong iniibig na anak sa Jesucristo, ay maging mahabati at mapagbiyaya ka nawa sa akin ng isang bawang kasalanan. At sa tulong ng Espiritu Santo, ay palawakin ng aking kaalaman at maging masunurin sa iyong salita hanggang sa wakas. At sa iyong mabalang biyaya, ay magkaroon ako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Jesucristo na aking Panginoon. Dahil sa pagpapahayag ng ito, kasumpulan ko bilang tinawag at talagang lingkod ng salita ng Diyos, ipahayag ang biyaya ng Diyos sa inyo lahat. At bilang kinatawan ng aking Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang utos, ay pinatatawad ko sa inyo ang lahat ng mga kasalanan. Sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ay diretso doon sa panalangin para sa araw nito. Tayo manalangin. Makapangyarihan walang hanggang Diyos, pinagkalooban mo kami ng biyaya makilala ang kalwalatian ng walang hanggang Trinidad. Ipahayag ang tunay na pananampalataya na sambahikan ay isang Diyos sa kapangyarihan ng banal na kataas-taasan. Panatilihin mo kami tapat sa pananampalatayang ito at ipagsanggalang mo kami laban sa lahat ng kasawiran palad. Sapagkat ikaw, O Ama, Anak at Espiritu Santo, ay nabubuhay at naghahain ng isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Ay lahat ay maupo at pakinggan natin ang pagbasa ng salita ng Diyos. Ang unang aralin para sa linggong ito ay buhat sa aklat ng Genesis chapter 1 mula sa verse 1. Genesis chapter 1 beginning on verse 1. Ganito ang sinasabi. Nang simulang likhain ng Diyos ang langit at ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kanaliman at tumiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag
at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos ng ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang tinawag niya sa kalawakan. Dumaan ng gabi at sumapit ang umaga, iyon ay kalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa, at ito ay nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig, at kalagatan naman ang nagsama-sama tubig. Nasiyahan siya ng ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubuti, at nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa ng ito'y mamasdan. Lumaan ng gabi at sumapit ang umaga, iyon ay ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito ay magsasabog ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon, at ang buwan upang magbigay liwanag ng gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw ang araw o gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagbasa ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-4 na araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-5 araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maaamo, may ilap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikha niya ang lahat ng ito at siya'y lubusan ng siyahan ng namasdan ng mga ito. Pagkatapos ikain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ang inyong mga supling ang buong daigdig. At pamahala ito, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng may ilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng buti at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang untian ay ibibigay ko naman sa may ilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagbasta ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siya ng siyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, ito ay ika-6 na araw. Ngayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng nabagay na naroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos siyang likhain ang lahat ng ito at siya nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala na ika-7 araw at itinangin sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ito ang salita ng Panginoon. Ang ikalawang pagbasa ay buhat naman sa aklat ng mga gawa sa chapter 2 mula sa verse 22. Mga gawa, chapter 2, beginning on verse 1. Ganito ang sinasabi. Mga Israelita, pakinggan niyo ito. Si Jesus sa taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamagitan niya. Alam niyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo, ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos na mula't mula pa, ay pinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos
at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigati. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko, hindi mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Narito ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging hari tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinilaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Ito si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kami lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang pinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang pinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at narinig ngayon. Hindi umakyat sa langit si David, ngunit siya ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako niyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos sa Panginoon at Kristo. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo lahat ay tumayo. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Sa lahat ng tao'y aking sasabihin, ikaw ay dakila. Alleluia, Alleluia. Banal, banal, banal. Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kalwalhatian. Alleluia. Alleluia. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo sa kabanatang 28, simula talatang 16. Nagliyang sumayo, O Panginoon. Ganito ang sinasabi. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Bagamat may ilang nag-alinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito ang mabuting balita. Kapurihan ang sumayo. Tayo manatiling nakatayo at ating pahayag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng Credo ni Sen. Lahat tayo. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, at ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, at sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, na mula sa Ama una sa lahat ng panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Tunay na Diyos, buhat sa tunay na Diyos. Ang lahat ng bagay. Dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay bumaba mula sa langit. At nagkatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo kay Birheng Maria. At naging tao, nagpakasakit dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at nilibing. Nabuhay na muli sang ayon sa kasulatan. Umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Ama. At siya'y babalik na muli ni may kalwalhatian upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. At ang kaharian niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay buhay, na nagmumula sa Ama at sa Anak, na sinasamba at niluwalhati kasama ng Ama at Anak, na nagsalita sa pamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal,
Kristiyano at Apostolikang Iglesia. Naniniwala ako sa isang binyag, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, at umaasa ako sa pagkabuhay ng muli ng mga patay, at sa buhay ng panahong darating. Amen. Tayo mo po, we will sing our next hymn, Heart of Worship. Wala pala sa copy dyan, but pag-isapan naman natin. We'll sing Heart of Worship. All is stripped away, and I simply come, longing just to bring something back to put down as your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my eyes. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, but it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless word, no one could express how much you deserve. Though we can pour, all I have is yours, every single breath. I will bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my eyes. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, but it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, but it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart
Good morning. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning. Sabihin ako lahat ang masaganang kagandahan, loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Ngayon linggo ito ay ating pinagdiriwang o ino-observe ang isang mahalagang feast o kapistahan sa kalendaryo ng simbahang Kristiyano. At ito yung tinatawag nating Feast of the Holy Trinity or Holy Trinity Sunday. Isang paggunita o observance na sinimulan pa noong early 9th century ng mga unang Kristiyano. Medyo parang hindi saktong sabihin pagdiriwang dahil hindi naman ito isang event o kaganapan o pangyayari, kundi isang katuruan. Di ba? Pero, appropriate pa rin, nararapat pa rin na gamitin natin yung salitang pagdiriwang dahil ang katotohanan, ang essence ng pananampalataya natin bilang Kristiyano ay yung pananampalataya na mayroong iisang Diyos, pero siya ay umiiral sa tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. That is the essence ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. So much so, na lahat ng mga hindi nananampalataya sa iisang Diyos na umiiral sa tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo, ay hindi maituturing ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, tayong mga Kristiyano, hindi maaaring sumasampalataya lamang tayo sa Diyos Ama at hindi sa Anak at hindi sa Espiritu Santo. Hindi maaaring sumasampalataya lang tayo sa Anak at hindi sa Diyos at sa Espiritu Santo. Hindi rin maaaring sumasampalataya lang tayo sa Espiritu Santo at hindi sa Ama at sa Anak. Bakit? Dahil iyon ang Diyos eh. Pag sinabi natin Diyos, nagpakilala siya sa Biblia bilang iisa, pero umiiral sa tatlong persona ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tatlo na iisa, iisa na tatlo. Kaya nga doon sa mas mahabang pagpapahayag ng pananampalataya, yung tinatawag natin Credo Athanasio or Athanasian Creed, sinasabi natin doon, sinasamba natin ang Diyos sa tatlong persona at ang tatlong persona sa iisang kabuuan. Ngayon, para sa atin, na matagal na dito at lumaki na tayo dito halos, sa ating pagsamba, yung ating tinatawag na liturgy, naka-intersperse sa kabuuan ng ating pagsamba, yung ating pananampalataya sa iisang Diyos na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Di ba? How do we begin our worship? Paano natin sisimulan yung ating pagsamba? Paano? Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkatapos ating ipahayag yung ating mga kasalanan, narinig natin ipinapahayag yung kapatawaran sa ating mga kasalanan, at ito ay pinapahayag saan? Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkatapos ng mga pagbasa, bago yung sermon or yung sermon hymn, pinapahayag natin yung ating pagpapahayag ng pananampalataya. Diba? Ano ba yun? Yun ay pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Diba? Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Sumasampalataya ako kay Jesucristo. Diba? Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. At kung paano sinimulan natin yung ating pagsamba sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. How do we end our worship? By receiving yung pagpapala ng Panginoon. In whose name? Ama, Anak, at Espiritu Santo. So ito ang katotohanan. Yung ating
pagsamba. Yung ating buong buhay dito sa lupa at maging yung ating buhay sa panahong na darating, ang lahat ng yan ay nakasalalay sa ginawa at patuloy na ginagawa para sa atin ng ating Diyos na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kahit sa ating pinag-aralan sa ating katekismo, pinag-aralan natin yung mga ginawa ng bawat isang persona para sa atin. Ang Ama ang lumikha ng lahat ng bagay, syempre kasama dyan yung Anak at Espiritu Santo. Pero pagkatapos likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi niya ito iniwan, hindi tayo iniwan, sinabing bahala na kayo sa buhay ninyo. Likha ko na kayo. Di ba? Hindi. Sa halip, ang Diyos Ama ang patuloy na nagsusustain sa lahat ng kanyang nilikha. Sa atin, na mga crowd of His creation, hindi lang tayo basta nilikha ng Diyos at pinabayaan sa ating sarili. Hanggang ngayon siya nagsusustain sa ating buhay by providing us with all our needs. Hindi lang yun. Kung hindi pagagalawin ng Diyos yung anumang bahagi ng ating katawan, hindi yan gagalaw. Kahit yung mga kamay natin, hindi yan makakagalaw kung hindi yan patuloy na pinapagalaw ng Diyos Ama. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos Anak, siya'y namatay sa krus para sa atin. That was more than 2,000 years ago. Ibig bang sabihin nun, na tapos na yung ginawa ni Jesus para sa atin? Tapos na yung pagbabayad na sa ating mga kasalanan. Perfect na yon, complete na yon. Pero ang ating Panginoong Jesus ay patuloy na may ginagawa para sa atin. Ano yun? Ano na pag-aralan natin nung ascension, nung pag-akyat ni Jesus sa langit? Na siya ay naroon sa kanan ng Diyos Ama at namamagitan para sa atin. Interceding for us. Hindi ba? Ang Espiritu Santo. Anong ginagawa ng Espiritu Santo para sa atin? Naman natin kung ano. Ito yung napag-aralan natin noong nakaraang linggo, di ba? Yung Pentecost Sunday. Pero ang Espiritu Santo ang umaakay sa atin para tayo ay makapanampalataya kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. O, naakay na tayo. Hindi naman tayo sinabihan ng Espiritu Santo noon, aakay ko na kayo sa pananampalataya, bahala na kayo. Hindi. Ang Espiritu Santo ang patuloy na kumikilos sa puso natin para palakasin yung ating pananampalataya. Para patuloy tayo makapanampalataya kay Jesus. At hindi lang yun ang ginagawa ng Espiritu Santo sa atin. Ito sa aklat ng mga Roma, sinabi ni San Pablo, tayo mga Kristiyano, hindi natin alam kung anong ating hihingi sa panalangin, di ba? Pero ang Espiritu Santo ang namamagitan para sa atin, para yung ating mga panalangin na hindi natin mabigkas sa ating mga bibig, pero nasa isip at puso natin ay maidulog sa Diyos Ama. Ang Espiritu Santo ang gumagawa nun para sa atin. At napaka-importante nun. Kasi hindi naman talaga tayo palagi nakakapag-pray as in mag-set aside tayo ng kahit ilang minutes para quietly to talk to God in prayer. Di ba? Pero nalalaman ng Espiritu Santo ang nasa isip at puso natin yung mga nakatagong kahilingan dyan at karaingan at idinudulog niya yun sa Diyos Ama on our behalf. Tignan niyo kung gaano kahalaga rin yung ginagawang role ng Espiritu Santo sa ating buhay. Hindi ba? So sa madaling sabi, ang ating buhay dito sa lupa ay patuloy na nakasalalay sa patuloy na ginagawa ng Ama at Anak at Espiritu Santo para sa atin. Habang hinaantay natin yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, kung kailan isasama na tayo sa kanyang kaharian sa langit. Kaya may mga nagsasabi, hindi ba na lang, para simple na lang, sabihin na lang natin, na meron lamang iisang Diyos. Huwag na natin pag-usapan yung mga persona. Pero hindi pwede kasi yun ang tinuro sa atin ng Biblia eh. Diba? Yun ang tinuro sa atin ng Diyos. Ganyan siya nagpakilala sa atin. Ngayon, totoo naman, mahirap intindihin
Mahirap yung intindihin yung katotohanan tungkol sa iisang Diyos, pero may tatlong persona. Pero hindi tatlong Diyos, pero iisang Diyos pa rin. Di ba? Mahirap siyang intindihin in the sense na yung wala na tayong anumang questions sa isip natin. Yung talagang lubos-lubos natin naiintindihan yung kalaliman ng katuruan na yun. Di ba? Totoo yan, talagang mahirap yang intindihin. At hindi naman sinasabi sa atin ng Panginoon na kailangan maintindihan natin ang lubos-lubusan. Kasi hindi natin yan magagawa. There will always be mysteries pagdating sa ating pananampalataya. Pagdating sa Diyos, there will always be mysteries. Kasi syempre, ang layo naman ng agwat natin sa Diyos. Siya yung Diyos, tayo kanyang nilikha. Di ba? Sino mag-iisip na lubos sa ating mauunawaan yung kanyang katauhan? Di ba? That's impossible for us. Kaya nga, ang tagubilin niya sa atin is not, intindihin niyo to. Diba? Hukayin niyo yung kalaliman ng mystery na to. Kailangan maintindihan niyo yan. Hindi yun. Sabi niya sa atin, believe. Diba? Manampalataya tayo. Magtiwala tayo na ito yung totoo. Sapagkat ito yung pinapahayag ng Biblia sa atin. Ang totoo nito, walang ibang Diyos liban sa Diyos na nagpakilala sa Biblia bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hindi natin pwedeng piliin kung ano yung pananampalatayanan natin. Hindi natin pwedeng i-squeeze or pababawin yung tinuturo ng salita ng Diyos to accommodate yung ating mga kaisipan. That is impossible. Merong isang kwento tungkol kay San Agustin. Kilala niyo ba si San Agustin? Si St. Augustine, isa sa mga tinatawag na Church Fathers. Merong kwento tungkol sa kanya na meron siyang minsan sa kanyang paglalakad sa Dalampasigan. Alam niyo ba yung Dalampasigan? Beach. Meron siyang isang nakitang bata at humukay siya doon sa sand. Humukay siya ng hukay doon. Kapatapos pabalik-balik siya sa dagat tsaka doon sa hukay mo. At tinanong siya ni St. Augustine, anong ginagawa mo? Nililipat ko po yung dagat dito sa hinukay ko. Ano yung point nun? Ang point nun, yung mysteries about our God, parang yung napakalawak at napakalalim na karagatan. Yung isip natin, parang yun yung hukay na ginawa ng bata. Pero hindi natin pwedeng isalin doon sa hukay niyo yung kalawakan at kalaliman ng dagat. Ibig sabihin, yung kapasidad ng ating kaisipan ay limitado. At hindi natin pwedeng isaksak dito yung lahat ng mga misteryo tungkol sa Diyos at sa ating pananampalataya. That is not our task. Diba? Ang task natin ay manampalataya. Believe. Believe kung ano yung ginawa ng ating Diyos para sa atin, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tandaan niyo yung kwento, yung nangyari kay Tomas. Diba? Nag-demand siya ng proof bago siya manampalataya. At ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Mapalad ang mga sumasampalataya kahit hindi nakakita. And the same thing applies here. Nasabi sa atin ng Panginoon, mapalad ang mga sumasampalataya. Kahit hindi nauunawaan ang kalaliman ng katotohanan
ito. Ang may problema dito, hindi yung katotohanan na ang Diyos ay iisa, pero Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang may problema dito ay yung ating kaisipan. Kasi yung kaisipan natin ay limitado. Lalo na sa kalagayan ito, na tayo ay nandito pa rin sa kalagayan ito. Kalagayan na yung mundong makasalanan, yung ating makasalanang kalikasan ay nandito pa rin at nananahan sa ating pagkatao. Bagamat pinatawad na tayo mabautismuhan sa kaninong pangalan? Ama, Anak, at Espiritu Santo. Minsan not trying to answer the mysteries. Ang hamon sa atin is just believe. Trust what the Bible, what the Word of God tells us. Trust what God says concerning Himself. Ganito siya nagpakilala sa atin. And so we believe. We do not try to answer or solve the mysteries, which is impossible. Iwan natin sa Panginoon yung mga misteryo, yung hiwaga ng pananampalataya niyan at ang kanyang pagkatao. Ours is to enjoy the relationship that we have with Him as our God. Paano ba nabalik yung ating relationship sa ating Diyos? Ama. Sa pamagitan ni Jesus. Binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Kasi yung kasalanan ng pader na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Tinibag niya na yung pader na yan. Tulad yung pader sa gitna ng dating meron dyan. Tinibag niya ng Panginoon yung pader ng kasalanan. Para anong nangyayari? Nakikita niyo ng malaya yung nasa kabila, di ba? Para malaya din nating malaya tayong makaabot sa ating Diyos Ama sa pamagitan ni Jesucristo. Sa pamagitan ng Espiritu Santo na nag-aahay sa atin upang makapanampalataya tayo kay Jesus. Enjoy the blessing of having a Savior. Kasi doon pa lang, may mystery na doon eh. Paano siya ay Diyos at tao at the same time, di ba? Maraming mysteries concerning God and our faith. Pero we cannot solve those mysteries. Ours again is to believe and enjoy the blessings of believing. Enjoy the blessing of having the Holy Spirit na gumagabay sa ating pamumuhay every second of the day na nandito tayo sa lupa. The Holy Spirit ay nasa puso natin. Diba? Nasa puso natin ang Espiritu Santo. Ang lahat ng nananampalataya ay pinapanahalan ng Espiritu Santo sa ating puso, sa ating buhay. Kaya sabi ni Pablo sa Aklat ng Korinto, hindi ba niyo alam na inyong katawan ay templo ng Diyos? And towards this, sinabi niya, templo ng Espiritu Santo. These are the blessings that we have. These are the blessings na meron tayo na binibigay sa atin ng ating Diyos, who is Father, Son, and Holy Spirit. And as we navigate through the challenges of this life, let us always remember that we are not navigating itong magulo at masamang mundo ang ating nilalakaran all by ourselves. We have our God na hindi lamang kasama natin, wala sa likod natin, wala sa gilid natin, nasa unahan natin. Leading us para as we navigate through this life, makakatiyak tayo, mararating natin yung ating hangganan sa langit, sa kaharian ng Diyos. How are we sure na yun nga ang ating mga abot? Remember who we are. We are baptized in the name of our God, Father, Son, and Holy Spirit. Kung tayo mabautismuhan in His name, hindi lamang yan isang seremonya, hindi lamang yan isang formula, hindi lamang yan isang ritual. It is the promise of God, Father, Son, and Holy Spirit, na from then on, mula nung tayo mabautismuhan, hanggang sa marating natin yung kanyang tahanan sa langit. It is His promise that He will be our God, nagagabay sa atin
hanggang sa wakas para makaabot tayo doon sa hangganan ng ating pamumuhay, ng ating buhay doon sa langit. Lahat ng ito ay mayroon tayo because of our God who created us. Because of our God na nagkatawang tao at namatay at binayaran ng ating mga kasalanan. Because of our God na inakay tayo para makilala natin at makapanampalataya tayo sa ginawa ni Jesus para sa ating kaligtasan. So it is true, nabi ko kanina, ang ating buong buhay dito sa lupa, sa buhay na darating, ay nakasalalay at umiikot sa ginawa at patuloy na ginagawa ng ating Diyos para sa atin. This is our God. Ito yung Diyos na ating pinanampalatayanan at sinasamba at pinaglilingkuran at pinagkakatiwalaan ng ating buong buhay. Ang Diyos na ito ay ang Diyos na iisa pero umiiral sa tatlong persona bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo. That is our God. And that is our identity bilang kanyang mga anak who are baptized into His name, Father, Son, and Holy Spirit. At ang maliit na kapayapaan ng Diyos siya mag-iingat sa ating mga puso't pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Tayo ay magpapatuloy sa ating pag-awit ng opertoryo o ng paghahandog. Tayong lahat ay tumayo. Ang opertoryo. Linisin mong puso ko, O Diyos, at baguhin Espiritu sa akin. Huwag hayang malayo sa piling Santong Espiritu'y huwag bawiin. Ibalik sa akin galak ng kaligtasan at gabayan mo ako sa tuwina. Amen. Ay dati po po, tayo maghandog sa Panginoon, ating handog muna sa lahat ng ating mga sarili at maging mabahagi ng pupalang kaloob niya sa atin. Ikaw ang ating mga pinigyan. Okay, ano ba yung prayer request? Anything you want to put in our prayers? Abby, request ko ba naman? Ay, hindi na. Ano, request ko naman? Wala. Okay, kung wala, then just remain seated para sa ating panalangin, and then pagkatapos nun, we will continue with yung ating paghahanda sa banal na mundo. Tayo manalangin. Diyos sa mga makapangyarihang sa lahat, Ama, Anak, at Espiritu Santo, pinupuri ka po namin at dinadakila na Ikaw ay aming Diyos na lumikha, nagligtas at patuloy na nagpapabanal sa aming pamumuhay at gumagabay sa aming pamumuhay. Marami po kaming mga paali hindi naunawaan tungkol sa katotohanan ito. Gawin mo man, Panginoon, amin pong nilalapit sa iyo ang lahat po ng aming lahat ng mga bagay na hindi namin maunawaan at tulungan niyo po kami na tumibay lalo pang higit ang aming pananampalataya sa iyo. Sa kabila ng ganong mga misteryo o hiwaga ng aming pananampalataya. Maraming salamat nga po sa lahat ng ginawa at patuloy mo pong ginagawa para sa amin. Dalangin namin, aming Diyos, na kayo po ang patuloy na magpatawad sa mga kasalanan na nagagawa po namin sa araw-araw. At patuloy po na kayo ang gumabay sa amin upang sa harap ng mga challenges na aming
nararanasan bawat araw ay manatili po kami tapat sa pananampalatayang pinagkaloob mo sa amin. Kasama po sa aming panalangin na lahat po namin mga kapatid na hindi po namin kasama ngayong araw ito for whatever reasons. Kayo po ang mag-ingat sa kanila at nawa sa mga darating na pagkakataon ay muli po namin sila ang makasama. Kasama rin po aming mga kapatiran sa ibang dako, sa Davao, sa pangunan ni Pastor Marsan at ng kanyang pamilya, sa General Santos sa Sarangay sa pangunan ni Pastor Vito. Kayo po ang patuloy na magkaloob sa amin ng pagkakataon para ang gawain ng pagbabahagi ng iyong salita ay aming may bahagi sa mas marami pang mga tao sa aming bansa at sa aming lugar. Kasama po sa aming panalangin, yung lahat po ng aming mga ginagawa, ang pagtuturo po ng mga bata at kabataan tuwing linggo bago ang aming pagsamba. Maraming salamat po sapagkat patuloy po silang pinapabalik at dalangin namin na maging tuloy-tuloy po itong pag-aaral na ito at sila din ay unti-unti ay lumago sa kanilang pagkaunawa at sa kanilang pananampalataya sa iyo. Upang sa mga dahil ng pagkakataon, hindi lamang sa pag-aaral, kundi sa aming pagsamba ay makasama na rin namin sila. Kasama rin po sa aming panalangin, kayo po mag-ingat sa aming pong pag-alis bukas. Nawa ito po ay maging kapakipakinabang din para sa amin. Kasama rin po sa aming panalangin na ang lahat po ng aming mga kahilingan at karaingin na nasa aming isip at puso na hindi po namin nasambit at masambit. Nawa kayo po ang duminig at magkaloob ng kasagutan sa mga ito ayon sa iyong panahon, ayon sa iyong pamamaraan at ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Ma. Kayo po ang patuloy na kumalinga sa amin at sa aming buong pamilya at sa aming buong kapatiran sa dahong ito. Ito po yung aming hiniling sa iyo, pinagpapasalamat o Ama sa pamagitan ni Jesus at ng patubay ng Espiritu Santo ngayon at kailanman. Amen. Tayo magpapatuloy, tayo lahat ay tumayo sa paghahanda sa hapag ng Panginoon at tingnan sa page 16 ng ating mini-hymnal. Ang Panginoon ay sumayo. At ang kanyang Espiritu. Magalak ang inyong mga puso. Magagalak tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Nararapat at matuwid na gawin niya. O Panginoon, amang banal, makapangyarihan walang hanggang Diyos. Tunay nga marapat, matuwid at kapuri-puri, na kami ay dapat pasalamat sa iyo sa lahat ng panahon at sa lahat ng dako. Nakasama ang iyong bugtong na anak at ang Espiritu Santo ay iisang Diyos, iisang Panginoon. At sa pagpapahayag ng iisang tunay na Diyos, kami ay sumasamba sa iisang Diyos na may tatlong persona at iisang kabuuan na nag-ahaling magkakapantay. Kaya kasama ng mga anghel at mga arkanghel at ang buong hukbo ng langit, aming pinupuri at dinadakila ang malulhati mong pangalan. Laging pinupuri ka at sinasabi, Banal, 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 Diyos na Panginoon ng mga hukbo, ang langit at ang lupa ay puno ng iyong kalwalhatian. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Purihin nawa siya, purihin nawa siya na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ating sabay-sabay nagbibigkasin ang Ama namin. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagkapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ihati sa tukso, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kalawalatian, magpakailanman. Amen. Ang ating Panginoong Hesukristo naging siya pagkanuno ay dumangkot ng tinapay. At patapos, magpasalamat sa Diyos, at kanyang pinagpira-piraso at binigay sa mga lagad na sinasabi, kunin niyo ito at kanin.
Ito ang aking katawan na binibigay para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sa gayunding paraan, hinawakan niya ang saro. Pagkatapos mga paghapunan at nang makapagpasalamat na siya sa Diyos, ay binigay niya sa kanila na sinasabi, "Uminom kayong lahat ito, sapagkat ito ang dugo ng tipan. Ang aking dugo na nabubuhos tayo sa marami, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa iniinom kayo nito bilang pag-alaala sa akin." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. Amen. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Amen. Ating sama-sama tanggapin ang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon, kalakip ng tinapay at alak sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Tumakan, tunay na katawan ng ating Panginoon, ibinibigay sa iyo. Pagpapuri na katawan at pagdinawa ng ating Panginoon sa Kristo, siya magpalakas sa mga siglo sa buhay ng pananampalataya at sa buhay na walang hanggan. Lumaon kayo, may kapayapaan, galang sa inyo. Tayo natin tumayo at ating awitin ang pagyao sa kapayapaan. Panginoon, ngayon ay hayaan mo na ang iyong lingkod ay pumanaw sa kapayapaan ayon sa iyong pangako. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng mga bansa. Liwanag ito tatanggap sa mga hentil At magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Luwalhati sama at sana
O pasalamatan natin ng Panginoong Diyos sapagkat siya ay mabuti. At ang kanyang pag-ibig ay pangmayamanan at mananatili. Isasalamatan ka namin, Diyos ng mapangyarihan sa lahat, sapagkat pinaginhawa mo kami sa pamagitan ng sakramento nito. Iadalangin namin sa pamagitan ng loob nito, ay palakasin mo ang aming pananampalataya sa iyo, at panigasin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Alang-alang kay Yesu Kristo ang aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang Panginoon ay sumayo. At ang kanyang Espiritu. Purihin natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Tagapin niyo ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 Tayo mo po, and we will sing our closing hymn, Holy Forever. Nandun sa binigay ko sa inyo ng copy. Kasi Holy Forever. Thousand generations falling down in worship, sing song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all will believe. We'll sing a song of ages to the Lamb. It's the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Our thrones and dominions, our powers, limitations, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever, amen. Angels cry, Holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions.
positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, holy, cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. 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 Okay. Good morning, everyone. Morning po. And welcome sa ating pagsasamba ngayong ito, Sunday of Holy Trinity. So we'd like to thank everyone na nakibahagi sa ating pagsamba. And of course, yung ating Sunday school kanina before worship. So again, yung mga nanonood online, baka nagtataka kayo, bakit wala tayong lesson presentation is because yung ating Sunday school ay ginagawa na natin before worship. And so kanina, we still had a very good attendance, 13 dun sa mga older kids and 4 dun sa mga younger kids. So that's still a good attendance. Thank you sa mga naging teacher sa atin kanina. Teacher Abigail dito sa mas older kids. And then sa loob kanina yung mga younger kids, mas kaunti pero mas kailangan ng maraming forces. Teacher Ayat, Teacher Bessie, and Teacher Marian. So thank you. And yung ating worship song leaders for today, Yves and Bessie. Thank you. And I think that's it. Yung iba nagpapahinga, yung iba may lakad, yung iba hindi ko alam. But just the same, we thank the Lord that we have gathered in His name today. In His name, Father, Son, and Holy Spirit. So, attendance today. Announcement. First, mamaya meron tayong Sunday School meeting para, of course, one of the things is we will discuss the lesson for next Sunday. Okay, and other than that, wala na ko ibang announcement. Sa mga nanonood online, meron bang nag-iwan ng comment? Wala nag-iwan ng comment, pero kung meron nandyan nanonood, thank you po sa inyo lahat. And may the Lord bless yung time that you spent in worshiping with us online. I think that's it. We will see you again next Sunday. So God bless everyone. God bless your day. Bye-bye.